At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang napapansin ni Arthur na nananatiling tahimik si Tess sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, napagtanto niyang naging pabigla siya sa pagtitiwala sa kanya kahit tinawag siya nitong kaibigan habang sila ay nasa kagubatan pa. Naisip ni Arthur na sa mga ganitong sitwasyon ay walang saysay ang mga salita at napuno siya ng kaba at nagsisi na hindi siya naging mas maingat. Agad namang nagbunot ng mga sandata ang mga sundalong duwende para patayin siya. Agad namang kumilos si Tess nang maproseso niya ang nangyayari at pinatigil ang mga gwardya. Sinabi nila sa kanya na si Arthur ay isang mapanganib na tao at kailangan siyang patayin bago pa man sila mapahamak. Ipinaliwanag ni Tess na si Arthur ay kaibigan niya at siya ang nagligtas sa kanya pero hindi naniwala ang gwardya at sa halip, inakusahan nito si Arthur na ibini-brainwash si Tess. Biglang may malakas na boses na nagsabi sa kanya na tumahimik at isang portal ang biglang lumitaw sa harapan nila at may isang matandang duwende na lumabas doon. Sinabihan nito ang mga sundalo na palayain kaagad ang binata at habang nilalapitan ni Tess si Arthur para tingnan ang kalagayan niya, sinermonan niya ang mga sundalo dahil sa pagbabanta kay Arthur. Ngunit sinabi ng matandang duwende na siya palang lolo ni Tess na patas lang ang reaksyon ng mga sundalo. Dahil nga isang tao ang basta-bastang pumasok sa kanilang kaharian kasama ang nawawalang prinsesa at pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Vir Ian, dating hari ng mga duwende at nagpasalamat siya kay Arthur sa pagligtas sa kanyang apo at sa prinsesa ng kanilang kaharian. Nagulat si Arthur sa revelasyong ito at hindi siya makapaniwalang prinsesa pala ang babaeng iyon ngunit ngumiti lang ito sa kanya nang may kayabangan. Tinanong ni Vir Ian si Tess kung hindi niya sinabi sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang pagiging prinsesa. Sumagot si Tess na sinabi niya pero sigurado si Arthur na hindi niya ito binanggit. Dumating ang mga magulang ni Tess at agad siyang tumakbo sa yakap nila at tumingin ang kanyang ama kay Arthur at gaya ng ibang duwende na may galit sa mga tao. Agad nitong iniutos sa mga sundalo na patayin siya pero ipinaliwanag ni Vir Ian na kahit tao si Arthur ay iniligtas niya si Tess at inihatid pa pauwi. Nagsalita rin si Tess para ipagtanggol si Arthur at pinilit ang ama niya na payagan siyang isama si Arthur sa kanilang kastilyo. Sinabihan ni Vir Ian si Arthur na kailangan nilang mag-usap mamaya, at naramdaman ni Arthur ang isang mahiwagang kapangyarihan mula sa matandang duwende. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Tess ang kamay ni Arthur at nagsimulang tumakbo sa loob ng lungsod. Namangha si Arthur sa kanyang nakikita ngunit hindi may kakaila ang mga tingin ng mga duwende sa kanya at napupuno ng galit at puot dahil sa mahabang kasaysayan ng digmaan sa pagitan ng tao at duwende. Hindi naman siya gaanong nababahala sa mga tingin nila kundi mas iniisip niya ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Tess noong una siyang humingi ng tulong dito. Nalilito rin si Arthur sa pananakit ng kanyang dibdib kaya't nagpasya siyang maging mas maingat mula ngayon. Di nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo at inutusan ni Tess ang lahat ng kasambahay na pagsilbihan si Arthur ng buong makakaya nila. Nagsimula na rin siyang magplano kung paano mananatili si Arthur sa kanilang tahanan. Subalit naramdaman ni Arthur na mas mainam kung sasabihin muna niya sa mga magulang ni Tess ang tungkol sa kanilang naging paglalakbay. Pinayagan naman siya ng mga ito na magsalita kaya't pinaupo siya ni Tess sa hapag at ipinaghanda pa ng tsaa at merienda bago pa sila magpatuloy. Naisip ni Arthur kung tama lang ba na isang tao ay makatanggap ng ganitong uri ng pagtrato. Pagkatapos ay ipinakilala ng ama ni Tess na si Alduin ang sarili niya na pati na rin ang kanyang asawang si Muriel. Maayos na ipinakilala ni Arthur ang sarili niya at magalang na bumati sa kanila kaya't humanga si Alduin sa kanyang asal kahit halatang galing siya sa mahirap na pinagmulan. Dito na nagsimulang ikwento ni Arthur kung paano niya iniligtas si Tess mula sa mga mangangalakal ng alipin. Galit na galit ang pamilya ni Tess nang marinig ang nangyari at nagsimulang magbitiw ng masasamang salita laban sa mga tao. Ngunit sinabi ni Arthur na ang dapat nilang sisihin ay ang gawain ng pang-aalipan at hindi ang buong lahi. Tinanong ni Vir Ian kung paano niya nailigtas si Tess mula sa mga mangangalakal ng alipin at dito inamin ni Arthur na isa siyang salamangkero. Nahirapan ang hari na paniwalaan ito at mas lalong hindi makapaniwala ang mga sundalong duwende at inaakusahan si Arthur na niloloko lamang si Tess. Pero pinatigil sila ni Vir Ian at sinabihang huwag kumilos hanggat walang utos. Lumapit din si Tess upang ipagtanggol si Arthur at ikinwento ang mga narinig niyang sinabi ng masasamang tao. Niyakap siya ng kanyang ina para maibsan ang takot at lungkot at pagkatapos noon, sinabi ng kanyang ama kay Arthur na naniniwala siya sa kwento nito. Sa huli ay hiningi ni Arthur kay Alduin na pauwiin siya sa kanyang pamilya bilang kabayaran sa pagligtas niya sa buhay ng kanilang anak.
ngunit tinawag ni Alduin na hindi makatwiran ang kahilingan ni Arthur at sinabi niyang ayaw niyang tumulong sa mga taong barbaro, kaso sagot ni Arthur na kung ganoon din lang ang asal niya ay hindi siya naiiba sa mga barbaro. Napilitan si Alduin sa narinig pero kahit ganoon ay tumanggi pa rin siyang tumulong at bigla namang tumitig sa kanya si Tess na parang emosyonal na kinukumbinsi siya. Mabilis siyang sumuko at sinabi kay Arthur na normal lang na nabubuksan ang daan papunta sa kaharian ng mga tao tuwing ika-7 taon lamang, pero hindi nila siya maaaring panatilihin doon ng ganoon katagal. Kaya't magpapadala na lang sila ng mga sundalo para ihatid siya pauwi at ikinatuwa ito ni Arthur ngunit bigla ulit sumakit ang kanyang dibdib na mas matindi kaysa dati, pinilit niyang tiisin ang sakit sa buong maghapon at ng gabi, lumabas siya sa balcony ng kanyang silid para makahinga ng sariwang hangin. Mula roon ay nakita niya si Tess na masayang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa kabilang silid at naalala niya ang sarili niyang pamilya. Naisip ni Arthur kung ayos lang ba sila na kahit naniniwala siyang sapat ang lakas nila para makaligtas sa pag-atake ng mga tulisan, labis na niyang namimiss ang mga ito. Nagtaka rin siya kung magiging masaya ba ang kanyang pamilya sa muling pagkikita nila gaya ng kasiyahang nakikita niya kina Tess at sa mga magulang nito, lalong sumama ang kanyang pakiramdam habang iniisip ito. Napansin ni Tess ang lungkot ni Arthur at agad siyang pinuntahan at humingi siya ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya dahil sa naging masamang pagtrato sa kanya. Sinabi ni Arthur na ayos lang at pagkatapos ay tinukso si Tess na bumalik na sa pamilya niya at mag-enjoy habang inaalagaan at pinapaligaya siya ng mga ito. Nainsulto si Tess at binanggit niyang ganon din ang gagawin ng mga magulang ni Arthur sa kanya kapag nakauwi na siya. Dahil dito ay mas lalo pang nag-alala si Arthur at tinanong niya si Tess kung sa tingin niya ay talagang magiging masaya ang kanyang mga magulang na makita siyang muli sa kabila ng lahat. Biglang hinawakan ni Tess ang kanyang mukha at sinabing natural lang na nami-miss siya ng kanyang mga magulang dahil wala siya sa tabi nila. Sinabi rin niya na nami-miss na niya si Arthur dahil paalis na ito at natigilan si Arthur at hindi nakasagot. Bigla namang lumutang sa hangin ang mga kumikislap na talulot ng isang bulaklak na animoy parang mga alitaptap, sabay nilang pinanood ito at namangha sa ganda ngunit bigla naalala ni Arthur ang malamig na tingin noon ni Tess, kaya't napaisip siya kung may mali ba sa kanya noon o baka siya lang ang nakapansin. Pinili niyang itigil na ang pag-iisip tungkol dito at namnamin na lang ang sandali at biglang naramdaman niya ang paparating na atake patungo kay Tess. Agad niya itong hinaharangan at mabilis na tumakbo patungo sa pinagmulan ng atake at laking gulat niya nang makita na si Veer Ian pala ito. Galit na tinanong ni Arthur ang matandang duwende kung balak ba nitong patayin ang sariling apo, subalit tinanong siya ni Veer Ian kung kaya ba talagang makapatay ng tao gamit ang mga talulot at nang tingnan ni Arthur ang kanyang mga kamay, nakita niyang ito'y may hawak na mga kumikislap na talulot. Pinuri siya ni Veer Ian dahil sa mabilis nitong pagharang sa atake at sa maagap na pagtugon, sigurado na raw siya ngayon na talagang si Arthur ang lumaban sa mga mangangalakal ng alipin, subalit nainis si Tess sa ginawa ng kanyang lolo dahil pakiramdam niya ay inaapi nito ang kaibigan niya, gayunman ay sinigurado ni Veer Ian kay Tess na wala siyang balak gumawa ng takot o mangapi kanino man at sadyang interesado lang daw siya kay Arthur. Nagsaman siya ng maliit na espada na gawa sa kahoy at iniabot ito kay Arthur upang subukan ang kanyang kakayahan, pagkatapos ay inilagay niya si Tess sa gilid ng damuhan para hindi madamay, nagbigay ng sign si Veer Ian kay Arthur na maaari nang magsimula at agad namang sumugod si Arthur. Sinubukan niyang tamaan ang matandang duwende, pero laking gulat niya na kahit anong bilis pa ang gamitin niya gamit ang mahika, hindi pa rin siya makalapat ng kahit isang suntok kay Veer Ian. Sa isang salpukan ay hinarang ni Veer Ian ang atake niya at nabasag ang espada ni Arthur, isa sa mga piraso ng espada ay lumipad patungo kay Tess, kaya't inihagis ni Arthur ang hawakan ng espada upang masalag ito at nagulat si Veer Ian sa galing ni Arthur at sinubukan na gamitin ang pagkakataong iyon para tapusin ang laban gamit ang body blast. Pero nasalo ito ni Veer Ian gamit lamang ang instinct at ayaw namang sumuko ni Arthur, kaya't muling sumugod ito at tinamaan si Veer Ian sa noo at labis na humanga ang matandang duwende sa nakapasok na isang tama. Sinabi niyang dapat nang maghanda si Arthur para sa ikalawang round kaso biglang umatake si Tess mula sa likuran at sinabihan na tigilan na ang pang-aapi sa kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Veer Ian na hindi siya nang-aapi at sa katunayan kung pinigilan niya ang sarili niya si Arthur naman daw ang lalabas na nang-aapi sa kanya. Naisip ni Arthur na hindi naman talaga naniniwala si Veer Ian sa sinasabi niya, pero magalang pa rin siyang nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay halaga sa kanyang kakayahan.
Iginiit ni Veer Ian na hindi siya nagpapalakas-lakas lang ng kwento at kung talagang nagpapasalamat si Arthur, dapat ay tanggapin niya ang alok na maging kanyang estudyante at nabigla si Arthur sa alok na iyon na parang galing sa wala, at dinagdag na hindi siya maaaring manatili doon dahil siguradong nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Sagot ni Veer Ian ay may paraan para ipaalam sa kanyang mga magulang na ligtas siya roon ngunit bago pa makapagtanong si Arthur tungkol dito, muling sumiklab ang matinding sakit sa kanyang dibdib kaya't napaluhod siya sa lupa. Napansin na rin ito ni Veer Ian noong una pa at ngayon ay kumpirmado na sa kanya na namana ni Arthur ang tinatawag na Beast Will. Sinabi niya kay Arthur na dapat siyang maging alagad niya na kung hindi ay mamamatay siya bago pa niya muling makita ang kanyang mga magulang.